Ayoko mabuhay na wala pa ang anak ko. Gusto ko, kung hindi ko makakapiling anak ko, mamatay na lang ako kung hindi ko makikita makakapiling anak ko. Pag inaaway ako ng papa niya, gigit na siya sa amin kahit ganyan kalagayan na anak ko. Siya ang nagtatanggol sa akin kahit sinusuntok ako ng asawa ko noon. Siya talaga nagtatanggol sa akin. Si Christopher, nagyaya talaga sa akin na, "Man, tara na, alis na tayo, bilhin tayo laruan." Sabi nga gano'n. Sabi ko, mamaya na tayo bibili, mamayang hapon. Sabi ko, "Tope, ito yung 20. Nagtaka ako, doon nga ako nagtaka, bakit hindi nga kinuha, tapos tumakbo ng gano'n. Ako na lang dapat nawala, hindi dapat siya. Ayun ang gusto kong mangyari sa sarili ko, sinisisi ko yung sarili ko. Ako na lang ako, kung may dapat mawala, ako dapat mawala, mamatay na lang dapat ako, wag na yung anak ko. Minsan uupo ako doon sa hagdanan, bukas yung pintuan, ganun. Pinapagpag ko yung damit ng anak ko, yung sapatos yung nga, nandyan eh, nag-aaral pa siya, nandyan yung sapatos niya, pinapagpag ko, sana umuwi ka na. Ay, salamat! Ay, anak ko! Nakakalungkot na kung minsan ang pagtatampo ng anak nauuwi sa paglalayas kung alam lang nila ang sakit na idinudulot ng kanilang paglisan sa mga magulang nilang naghihintay. Sa oras ng pag-iisa, madalas binabalik-balikan ni Clarita ang Baywalk sa Rojas Boulevard. Ito ang nagsisilbing kanlungan ng kanyang kalungkutan. Dati raw kasing kasama niya rito ang isang taong mahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang anak na si Christopher. Pero ngayon, tila hanggang sa alaala na lamang ang lahat. Halos 3 buwan na kasing nawawala ang kanyang 10 taong gulang na anak. Ayoko mabuhay na wala pa ang anak ko. Gusto ko, kung hindi ko makakapiling anak ko, mamatay na lang ako kung hindi ko makikita makakapiling anak ko. Pangatlo sa 4 na magkakapatid si Christopher, wala ka raw mairereklamo sa batang ito dahil saksakan ng bait at talaga namang masunurin. Subalit medyo paralisado na ang kalahating katawan ni Christopher. Nasagasaan daw kasi siya ng isang humaharurot na sasakyan nung siya'y 7 taong gulang pa lamang. Pero sa kabila ng kanyang kapansanan, nagagawa pa niyang pangalagaan ang kapakanan ng kanyang ina. Pag inaaway ako ng papa niya, gigit na siya sa amin kahit ganyan kalagayan na anak ko. Siya ang nagtatanggol sa akin kahit sinusuntok ako ng asawa ko noon. Siya talaga nagtatanggol sa akin. Subalit hindi lahat ng pagkakataon nagkakasundo silang mag-ina. Tulad na lang nung minsang nagtampo sa kanyang anak, nung minsang hindi niya naibigay ang hinihingi nito. Si Christopher, nagyaya talaga sa akin na, "Man, tara na, alis na tayo, bilhin tayo laruan." Sabi nga gano'n. Sabi ko, mamaya na tayo bibili, mamayang hapon. Sabi ko, "Tope, ito yung 20. Nagtaka ako, doon nga ako nagtaka, bakit hindi nga kinuha, tapos tumakbo ng gano'n. Pero ang pagtakbo na pala na yon ng kanyang anak, ang huling beses na niya itong masisilayan. Siguro yung anak ko, naglakad ng lakad, nakatawid dyan sa may highway. Yun, gusto niya siguro makabalik. Siguro hindi nga na matanda yung kali na pabalik dito. May nagpatuloy niya, kaya siguro siya nawala. Halos gumuho ang mundo ni Clarita sa pagkawala ng kanyang anak at tanging ang pananalig sa Diyos ang pinanghuhugutan niya ng ibayong lakas. Naiisip ko sa sarili ko, parang walang pag-asa, para akong lantandahon. Sabi ko, sarili ko, hindi ako mawalan, kailangan pag-asa, lakasan. Lord, tulungan niyo po ko, doblehan niyo po yung lakas ng loob ko. Sabi kong ganun. Pag-PE niya, dahil niya sa eskwelahan, ayan. Pag-PE, pag-Bernes. Hindi tuloy minsan maiwasan ni Clarita na ibunton sa kanyang sarili ang sisi. Ako na lang dapat nawala, hindi dapat siya. Ayun ang gusto kong mangyari sa sarili ko. Sinisisi ko yung sarili ko. Ako na lang ako. Kung may dapat mawala, ako dapat mawala, mamatay na lang dapat ako. Wag na yung anak ko. Sa kabila ng labis niyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, umaasa pa rin siya na balang araw, babalik si Christopher.
Minsan uupo ako doon sa hagdanan, bukas yung pintuan. Ganun. Pinapagpag ko yung damit ng anak ko. Yung sapatos yung nga, nandyan eh. Nag-aaral pa siya, nandyan yung sapatos ko. Pinapagpag ko, sana umuwi ka na, umuwi ka na. Mula kay Clarita, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol kay Christopher. Bubulol-bulol daw ito at hindi malinaw magsalita. Kapansin-pansin din daw ang nunal nito sa kanang bahagi ng kanyang likod. Medyo paralisado ang kalahating katawan niya. Para tulungan si Aling Clarita, i-flash namin ang larawang ito ni Christopher sa aming programa nung nakaraang Martes. Umaasang may makakakilala sa bata. Ilang oras lang, isang tawag nga mula sa Taguig ang aming natanggap. Nasa kanilang pangangalaga raw ang bata. At sa pamamagitan nito, natagpuan na namin si Christopher. Heto si Christopher ngayon, nasa ilalim ng pangangalaga ng mga barangay tanod ng barangay Bagong Tanyag sa Taguig. Ayon kay Leonardo Villahermosa, desk officer ng nasabing barangay, napulot daw nila si Christopher na palaboy-laboy sa lansangan ng Western Bikutan. Wala namang maibigay na detalye yung bata dahil hindi kasi masyadong marunong magsalita. Bulol eh. Wala na kaming makuha impormasyon siya. Kahit tinatanong na nga namin yung pangalan, ang pangalan na lang niya, isusulat na lang niya sa papel. Dagdag pa ni Leonardo, nakita niya ang labis na pangungulila ni Christopher simula nung napunta ito sa kanilang pangangalaga. Nung bago pa lang siya, parang malungkot siya at umiiyak. Mayroong parang naisip niya na at maalala niya yung magulang niya. Hindi naman namin alam kung saan siya talaga mismo nakatira at ang itinutukoy niyang tirahan ay hindi naman pala nila tirahan yun. Parang naisip niya na... Gayunpaman, sa loob ng 3 buwang pamamalagi ni Christopher sa kanilang poder, napamahal na raw ito sa kanila. Nalambing siya. Pag kinakarga-kargan lang ng kasama naming tanod, malambing na malambing talaga yung bata na yon. Yakap ng yakap. Kahit sino lang, pag ano niya, yakapin niya. Samantala, maski kalat na ang kadiliman, determinado pa rin ang pamilya Mendoza na hanapin ang nawawalang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi napigilan ni Clarita ang matinding emosyong namamahay sa kanyang puso. May pag-asa ako makita talaga anak ko. Yun ang pumapasok sa isip ko. Hindi naman natin tayo pinalad. Papa-Diyos na lang namin at tapos hindi pa rin ako bibitaw. Walang kamalay-malay noon si Clarita na natagpuan na namin si Christopher at ilang sandali na lang magwawakas na ang kanyang pagdurusa. Hanggang sa Ay, salamat! Ay, anak ko! Ay, salamat! Ay, salamat po, Diyos ko! Ay, salamat! Ay, salamat sa iyo! Ay, salamat sa iyo! Salamat sa iyo, may makapinig! Salamat, Lord! Salamat! Ay, salamat! Salamat sa atin! Salamat! Salamat, Mama Mary! sa puntong ito, hindi matapos-tapos ang pinakawalan niyang mga pasasalamat. Animo, tumigil ang ikot ng mundo sa muli nilang pagkikita ng kanyang anak. Ibig na inagaw ko para sa'yo, pasalubong ko sa ibig. Ano bang dahilan kung bakit daw? Nagtampo lang po siya. Nagpapabili po siya sa akin ng laruan. Sabi ko, mamayang hapon na tayo aalis. Kasi medyo mainit pa ho. Bali, binibigyan ko po siya talaga ng 20 pesos para po tumigil na. Yung bata na yan talaga, sobra talagang lambing yan. Opo. Pilyo po yan siya eh. Oo. Pero Ngayon, tila nahawi na ang lahat ng mga makakapal na ulap sa buhay ni Clarita. Kapiling na kasi niya ang batang sa kanila'y nagpapasaya. Pareho ng kasiyahang iniwan ni Christopher sa puso ng mga taong kumupkop sa kanya.
Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.